Isaiah 64 verse 8. Basahon na tong tanan, 1, 2, 3, go. Magaampo ta. Amahan nga langit nun among gihalad kanimo kini nga panahon. Panahon sa pagpaminaw sa imong pulong, sa imong tingog. Panahon sa pagdawat, O Dios. And we are so grateful, Lord God, nga mahimo ming panudlanan karon sa imuhang mensahe. Mahimo ming panudlanan sa imong gugma. Mahimo ming panudlanan sa imong grasya, Lord God. Kami nagaampo, Lord, nga magahatag kag espiritu sa kaalam, espiritu sa kalinaw, espiritu sa pagkamapainobsanon sa dihang among dawaton ang imong pulong, amo ning tagamtamon, Ginoong Dios, ug amo ning tilawan nga ang imong pulong mo'y pagkaon gyud sa among kalag, Ginoong Dios. Panalangin niya ang matag usa nga magapaminaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Magalingkod ta maigsoon. Ako ning gikuanan sa Bisaya, no? Isaiah 64 verse 8. Apan sa gihapon ikaw ang among amahan, Ginoo, sama ikaw sa magkukulon. Pattern, magkukulon. Kinta na mo, kinsa naghimo diri og pat? Wala pa? Hawd lang ta mo buak. Hawd ta mo buak sa face, di ta ka mo? Himo, no? Sama ikaw sa magkukulon o kami sama sa lapok. Ingnay mo katapad, lapok lang ka. Agay, parte natong pahumot no, ya lapok ra din, nanimahong lapok, naog lapok, parte natong pang lipstick, parte natong pagwapa, parte natong andaw sa tong kaugalingon, nya karong kabuntagon sa pulong sa Ginoo giinan lang tag. Agoy. Unsa kang sabon ang imong gigamit? Unsa ka kamahalon ang imong gigamit sa imong naong? Unsa ka nga perfume? Apan nining kabuntagon ni anhi ka uban sa pagkamainandamon nimo sa imong kinabuhi sa paghalad, pero giinan lang ta sa Ginoo. Oh, tamo na kamatauran. Okay, ikaw ang naghimo kanamong tanan. Ato pagadawaton niin kabuntagon ang pulong na ingon in the potter's hands. Sa kamot sa magkukulon. Hallelujah. Ang Biblia igsoon nagtudlo kanato nining kabuntagon nga kitang tanan sama sa lapok. Inay mo katapad, lapok ka, lapok ko. Unang ayo sigpang hinambog. Dili na nambog na. Nagtudlong Biblia kanato igsoon nga ang Dios mo oy magkukulon o kita mo oy lapok. Ang magkukulon mo oy mo kontrol sa paghulma sa lapok sa imahe nga iyahang gitinguha. Ang lapok dili gyud na siya mutubag pagbalik sa iyang maghuhulma. Dili gyud na siya mo alma, dili na mo react, di na mo complain kay unsa gani siya? Lapo. Way ilong, way baba, kay kana. Mo na yung participation ha. Ang magkukulon, he will take out every imperfection. Kung tanaw niya ang lapok, ang iyang karakter, wala siya porma. Dili siya nindot og porma. Amen? Wala siya shape. But, matag imperfection ang magkukulon, iyahang iporma ang lapok sumala sa iyahang gitinguha. And once it becomes pleasing to Him, sa diha nga makit-an sa magkukulon nga, nindot na ang iyang pagkaporma, humana niya og hulma, butangan niya og tubig, pila ka oras niya og hinulma sa iyang kamot, mapipi naman iya na pong hulmahon pagbalik, nindot ang pagtubo siguro sa kanang lapok, napipi na pod iya na pong ayuhon diri nga kilid, iya yung pormahon, human niya og porma according sa iyang desire, iya kining ibutang sa kalayo og lutoon. Iyang ibutang sa kalayo og iyang painitan, iyang lutoon until it is ready for service. Inani ang dagway igsoon sa atong nabasa in the book of Isaiah nga nag-ingon, ang atong amahan, siyang atong amahan og siyang magkukulon og kita sama sa lapok. There are passages of the Bible that teach us that we are the children of God. Gipakamatyan ta sa Dios. Amen. Pinangga ta sa Ginoo. We are the apple of the eye of God. We are gipatik kita sa palad sa Ginoo. Grabing pagpangga sa Dios. But in this passage, nganong gipakasama kita sa lapok.
Unya iyang hulagway ang iyang kaugalingon nga kamot nga mga oy nagahulma kanato. Nga ining kabuntagon igsuon atong masabtan that it is the Lord who molded us. Ang Ginoo mo ay purma kanato nga mapurma ka. Ang Ginoo mo ay naghimo kanato. And how the Lord molded us. Giunsa ta paghulmas sa Ginoo. Kinahanglan natong masabtan igsuon sa paghulmas sa Dios sa atong kinabuhi na ay mga panahon sa what is adversaries? Kalisdanan. Inay mo katapad na ba kay kalisdanan? Naabay mga lisod nga sitwasyon sa imong kinabuhi karon. Naaba kay gisagubang, giatubang nga you are working it out. Tibuok nimong kusog, imong diskarte, imong hunahuna, imuhang namang dili tulugan sa kagabion. But we need to understand that the Lord molded us and there are seasons of adversaries. Na yung mga panahon sa kanang katalagman, panahon sa kuyaw, panahon sa problema. What are these? In Ecclesiastes chapter 3 verse 1, nagyan ang pulong sa Ginoo, to everything. Everybody say to everything. Sa tanan daw, dunay ginatawag nga panahon. Panahon. There is a season, a time for every purpose under heaven. Nga ilalom sa langit, dunay katuyuan ang Dios ug matag katuyuan adunay panahon nga gitagana ang Ginoo ni ana. So kanang imong situation karon inim katapad season lang yan. Season. Now let's see how the Lord in His creation gipakita sa Dios ang example how the season changes. In Philippines, how many seasons we have? 2. Rainy season and summer, rainy season, wet season, and dry season. Tinuod? Nya usahay magdungan ang kining Pilipinas kuyaw ni, na umuinit ni mukalit lag ulan. Init pero ulan, no? Naikuan. Pista daw sa langit. Hallelujah. Atong tan-aw sorry, na other country there are 4 seasons, right? Na ako'y friend sa unang Indian, nag-eskwela diri og kanang anak siya pastor sa India, tapos nianhin siya diri sa Davao, kay diri siya mag-eskwela sa DMSF. Mag-eskwela siya og kanang doctor. Ingon siya, you know what, Arian, why I choose Philippines to study here? Because I thought that there is winter in Philippines. Tuwara. Wala lang yung ka na-google, no? Mo, yung pinaka number 1 niya nga, na the winter sa Philippines. No, how we wish there is winter. Nangat tumighapon og nang hubakon. Huba ka lang, laagan ko. No? Nang tumighapon og kanang kapatagan, kayo niginhawa sa kog fresh air. No? So, bugno kayo ka, how we wish, inanipod sa Davao. No? I've been, nato ko Korea last 2024. Na, gidala ko ni Pastor Estrella niya, hasta gyud ka bugnaw, magpalit lang kag tubig sa baba, kinahanglan magsuot kag tulo kasaninaan. Pastilan, kung di ko mabuhi dire, sugoon kag asin or magic sarap, magsulob pa kag tulo kasaninaan, sapaw-sapaw, no? So, tanaw na to kung unsa, sa laing nasod na ay 4 ka season. Unsa ato season sa bang nasod? Spring, summer, fall, and winter. These are the season, Ikson. There is a time of spring. Unsa ning spring? Tag, sibol. Morning nga, gi-allergy si Pastora kay spring naman, nanggawas ng mga pollen, nangahulog na. What is the time of spring? Sa spirituality nato, Ikson. This is the time of the birth and development of your faith. Kanang nagsugod kag pagpangalagad sa Ginoo. Nagsugod ang imong pagtuo kang Ginoong Hesus. Nagsugod ang imong paglakaw diha sa pagpangalagad. Ingon nga tinun-an disipulo sa Ginoo, pinangga kayo nga anak ni Lord. Sa panahon sa spring, kini ang panahon nga grabe nimo kay in love sa Ginoo. Hello? Kanang na-remember ninyo katong unang higayon nga in love kay mos Ginoo? Nga ang inyong nang makita perminti sa simbahan. Nga perminti ta makasab-an sa kinikanan kay dito na lang mo pagpuyo sa simbahan. Halos magkambyo na lang ang mga naong kay naara sa
simbahan. That is the time of spring. Nga kanang kung mahimo pa lang tanan akong pagbati, ang akong oras, akong panahon, ang akong gasa, ako yung ihatag sa Ginoo. That is a time of spring. Nga tanan nga itudlos Ginoo, itudlos pastor, sige pastor, musunod ko. That is a time of spring. Second season is the time of summer. This is a time for growth and maturity when you're becoming the person God desires you to be. Kini ang panahon igsuon nga doon na pagtubo sa imong espirituhanon nga paglakaong. Nasabtan na nimo ang tinguha sa Dios ug ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Unya imong gihalan ang imong kaugalingon dias pagpagamit buluhaton sa Ginoo ug tanan nimong pagabuhaton is a walk to maturity. A time of summer. You will become the person God called you to be. What is the third season? A time of fall, mga hulog, mga agnas ang mga dahon. Kanang muyelog kalit. Kita na mo kanang punuan sa kanang talisay. Kinsay kita punuan sa talisay, kay kana mo na ginadukdok na mo, ginaatsa, ginakaon na mo ang bunga na. At time of fall, mga lagas tanang dahon. Sa espirituhanon nigsoon, this is the season which you harvest the fruit of the things of which you have been developing all your life, but also a time of ending. What is a time of fall? You enjoy the harvest. Lord, this is the fulfillment of your calling. Lord, nakita na nako ang bunga, Ginoo, sa imong tawag sa akong kinabuhi, na nako'y nawin nga mga soul, Ginoo, alang sa imong gingharian. Lord, nausab nako, Lord. Dili nako, Lord, anon, Ginoo. Manggihatago nako sa imong bulahaton, Ginoo. That is a time of harvest where we harvest personally, amen, and we harvest outside in the kingdom of God. You have been developing all your life ang imong effort diha paghagod ra sa pagpamuhat nagapamunga. Panahon pud sa fall, panahon ni nga kanang natigok na ikuha na ka ni Lord. Kay human na imong purpose. Na kinsay gusto nang mauna? Ayos na napatay buhatonon. What is the fourth season igsoon? The season of adversaries, a time of winter. For believers, winter leads to an eternal springtime in the presence of the Lord. Kining panahon nga nanaka sa presensya sa Ginoo. Nga naman, kay di ba tugnaw ang winter? Nagsige na lang kag puyo sa presence ni Lord. Why? To anakas sa bakan ni Abraham. Hello? Hello? These are the seasons under the heavens. Og asa atong espirituhanon nga lakaw igsoon, kitang tanan, ing naimo katapad, kitang tanan di ay. Muagi niini igsoon. There are also times sa atong kinabuhi nga naay mga butang hitabo nga dili nato masabtan og nya wala gyud maka-explain. Naay mga panghitabo nga atong nasinatian nga nganong nahitabo man ni nako nga nangandamang ko. Nganong nahitabo na ako nga sitwasyon nga wala na ako ni damha. Naabata na nga panahon. Nya walay tubag. Bisag asa ta nga wala maging maka-answer ani, wala na makatubag. Moadto ko sa simbahan lahi ang iwali ni pastora. Mga ikog advice ingnan hinuon ko pareha kang job nga ingnan ko. Mao man good na kay di man gud ka maayong tao. Mao man good na kay wala man ka nagtinarong sa imong kinabuhi. No? Na walay answer. Mahitabo kini siya igsuon sa atong finances, mahitabo ni sa atong panglawas, mayon ta nga nagtrabaho man unta ko nganong na-water man ang kwarta. Nganong naamay ka ng tunglos sa akong panginahanglanon. Diri sa akong balatian nag-exercise man ta ko, nagkaon man ta ko nganong nagbalatian man ko. May mga sitwasyon nga mahitabo ni sa imong kaminyon. Wa jud ko nag-expect ba nga pag ingon ako aydo abay na ako og kalipay akong setian. Nagantas naman ni ko ani may pagkuko nagminyo. Naagyan na ninyo? Mangutan na lang ko kay pa man ko ka-try.
Maabot. Abi na akong maayo siyang tao nga akong ipakaslan, mali akong desisyon. Maabot ba na? Yes. Wala gyud kami nga perfect kay kung akong bana. Perfect kay akong asawa. Sa mga anak, dili na ako kay anak pa man ko. May tag wala, gibalik na ta ka sa akong tiyan. Kung inaan nila nga pagpabadlong ang imong buhaton, right? May mga sitwasyon sulod sa atong panimalay igsoon. May tabo ni sa atong business. Huwag ko nag-expect nga mabangkrap. Huwag ko nag-expect nga maputbol ko sa trabaho. Huwag ko nag-expect nga mabagsak. May tabo ni sa atong personal nga relationship. Sa matag usa, maayo man tatong tinagtan ni sister, maayo man tatong mong relasyon, nganong kalitra man may pangluod sa isa't isa, naday panagbingkil, naday panag-away, naday kasamok, nya mahitabo ni igsoon, number 1, mahitabo ni sa sulod sa atong pamilya. Amen? Naagay kaagubot nga moabot sa sulod sa atong panimalay. In times of extreme adversary, kanang nadunay kalisdanan nga moabot igsoon, this is a word, kini ang pulong nga kinahanglan natong masabtan. Kinahanglan kini ang pulong nga atong mahinumduman, ing na ang katapad nimo hinumdumi. Matthew chapter 6 verse 8, therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Ang Diyos na sayod. Ingna yung katapad ang Diyos na sayod, igsoon. Hallelujah, nasayod ang Ginoo. Hallelujah. There is a time for every purpose under heaven. It is God's hands. God allowed those situations. The Lord allows those hardships. The Lord allows those brokenness. The Lord allows those situations. Why? There is a purpose under heaven. Ingna imong katapad na ay purpose si Lord. He knows. Our God knows the things you are facing right now. Everybody say, thank you, Lord. Now, let's see. Adversity prepares us for God's service. Ang kalisdanan da igsoon, dili na pag-ut-ut nato, dili na paglisod-lisod nato. Ang kalisdanan nagaandam kanato sa buluhaton sa Dios. Nindot dili. Sa kalibutan ang kalisdanan moabot sa kinabuhi tungod nagpaila kini kay wala sila'y Dios. Apan ikaw nga anak sa Dios, ang kalisdanan magaabot sa imong kinabuhi aron sa pag-andam kanimo, aron sa pagbansay kanimo, aron sa pagtudlo kanimo. Nganuman dunay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi ug na siya purpose under heaven. Let's see the word of God in Jeremiah 18 verse 5. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Tanawa igsoon, kining Israelita nga pinangga kayong anak sa Dios, nga nakabaton og eternidad nga saad gikan sa Ginoo, pinangga nga katawhan, nilain nga katawhan sa Dios. Bisan unsa pa ang gipakita sa Dios nga milagro sa ilang mga sitwasyon, ilan ang natagamtaman ang gahom sa Ginoo, ilan ang natagamtaman ang milagro sa Dios, ilan ang nasinati ang mga imposibleng butang, apan dunay panahon tungod sa kalistanan ilang gibyaan ang Ginoo. Nakalimot sila nga ang Dios back up dahil nila. Nakalimot sila nga ang Dios dapig dahil kanila. Nakalimot sila nga ang Dios mo dahil nagtawag kanila. Motong giingnan niya ang Israelita, house of Israel, tanawa kining lapok sa kamot sa magkukulon. Sama ikaw niini. God uses adversities in our lives to prepare us for His service. Now, tanaw nato ning kinabuhi ni David. Ang pulong ni David kang King Saul.
Sa panahon nga si Goliath, usa ka Filistinhon nga walay tuli. Hallelujah. Iyahan ang atakon ang mga Israelita. Panahon ni Haring Saul. Nagsige silang pangita kinsay makig-away ni ining higante. Apan si David, usa ka a shepherd boy. He's not trained as an army. Dili klaro no? Klaro no? Klaro na lang. Tanaw sa imong Bible 1 Samuel chapter 15 verse 17 verse 34. Unsay ang giingon? Apan mitubag si David, Sir, dugay na akong tigbantay sa mga karnero sa akong amahan. Kung tangagon gani sa leyon o oso ang karnero, gugdon ko kini og bunalan og ilogon ko pagbalik ang karnero. Wala siya wala siya ni duol kang King Saul og niingon nga, King Saul, sir, ang akong training sa pagka-army, inani, upat ko katuig dito sa US Army, combat ranger pagyug ko, how'd ko mo pabuto, how'd ko mo magpalupad og eroplano. Ang iyang training nga gisaysay kang King Saul, mao ang iyang kaagi dito sa kalasangan. Tanaw ninyo? Ingon siya, gugdon ko kini og bunalan og ilogon ko pagbalik ang karnero. Kung musukol siya kanako, gunitan ko siya sa liog og bunal-bunalan hangtod nga mamatay. Nahimo ko kini sa leyon og sa uso, og himuon ko usab ni anang Filistihanon nga wala makailas sa Dios. Tungod kay gihagit niya ang mga sundalo sa buhi nga Dios, ang Ginoo nga nagluwas kanako gikan sa leyon og sa uso, muluwas usab kanako gikan ni anang Filistihanon. Miingon si Saul kang David, sige lakaw og hinaot nga magauban ang Ginoo kanimo. Kung ako ang hari o kung ikaw ang hari, naay mo volunteer dira nga mo'y makig-away sa higante, nya mao mo na iyang isulti nga na ako'y napatay. Mga uso nga gustong tangagon ang ako mga gipangbantayang kardero. Musugot ka ka? Dili, oy, unsa may laban nimo? Okay laban, di ka mabugunit og espada. Apan unsay giingon ni David kang haring Saul, ang Ginoo nga nagluwas kanako gikan sa leyon og sa uso, muluwas usab kanako gikan ni anang Filistihanon. Unsay buot pasabot niini igsoon? We don't usually look at the attack. Dunay mga attack sa atong kinabuhi. Gikan man na sa leyon o gikan man na sa dako nga uso. Pero tanawa igsoon, para kang haring David, gihimo niya ning opportunity sa panalangin. Ang iyang kaagi dito sa kalasangan, nga nagatubang siya sa leyon, nagatubang siya sa mga oso, nga gustong mutag, no? Nakig-away siya, iyang gigukod, iyang bunal-bunalan, iyang gipatay, gitanaw to niyang oportunidad sa panalangin. Ang matag kalisdanan, ang matag challenges, panalangin igsoon nga magadala kanato sa sa kadaugan sa atong kinabuhi. Kung wala to na experience ni Haring David, katong iyang na-experience sa mga halas, katong na-experience niya sa pagpatay sa leyon, pagpatay niya sa oso, igsoon, dili unta niya mabuntog si Goliath, o dili siya mahimong hari. The road to the throne of Israel began the day that a lion attacked him. Hello? Ang promosyon ni Haring David, hello? Wala nagsukad sa iyang training sa pagkahari. Ang iyang tawag sa pagkahari nga gi-anoint siya, nagasugad sa pinakaunang adlaw nakig-away siya sa leyon. Ang atong mga kalisdanan is nothing more than the preparation for your divine destiny. Munang usahay, magyaw-yaw, tas Ginoo, man ko kasabot aning training sa Ginoo sa kong kinabuhi. Nganong nag-agi man ko ani nga kahimtang. Higsoon, that is the beginning of the blessing, moving of the Lord in your life. Gapon nagbiyahe mi.
Kay hapon naman, nangita mi og kanang panihapon dito sa Santa Cruz. Gilibot-libot na namo dito igsoon. Wa dyan may makita ang sugbahanan og isda. Tapos, ningon si Sister Vanessa, mamalik ta dito, nibalik mi sa opposite direction palayo, padulog Davao. 15 minutes. Hastang layuan ako patay, di kita kaulig sa Yones Davao ron. Pag-abot na mo dito, wa na po may makita ang restaurant. Kaya ningon ang restaurant, na car cage ang magdalag ka noon. Kay bit-bit man may sa among bawnanan nga gibutang sa ice cream. Okay. Among kanon nga gibutang ice cream, kaya nagbalon man may. Nibalik na po may, nagyaw yung sus, kung nidiretso na lang unta ta dito sa Davao, nakaulay na taron. No, evaluation. Wala lang unta ta na malik, nagbiyahe kastang layo Ningon po, dang mong ma-evaluation. Mga anak sa Ginoo, wa ta kabalo, gipa-delay ta ni Lord, kaya na disgrasyang maabot sa unahan. Tuod man, pag-agi na mo, diri sa may kuan dapit, na disgrasyang motor. No? O sayang atong kinabuhi, nagaytay magian nga mga sitwasyon, sunod sa atong panimalay, sa atong kinabuhi, sa atong personal nga paglakaw, ato dahil hunanaon nga gitalikdan ako sa Ginoo. Apan pareha ni Haring Saul, ni Haring David, in order nga mabuntog niya si Goliath og mahimo siyang hari dito trono sa Israel, kinahanglan agion niya ang small trainings. Amen. Munang ingnaym katapad ang imong mga kalisdanan. That is your door for promotion. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. If there are adversaries sa imong kinabuhi, igsoon, that is a preparation for your divine destiny. Unsa imong buhaton, gaksana, nya kuhaan na. Na may panahon sa kawaladon, na may panahon sa kakuyaw, na may panahon igsoon nga pitos gyud. Season ra na. Nagyoy tagbo ang Ginoo. Nagyoy tabang ang Ginoo. Kay unsang gingon sa Isaiah 64, ako ang inyong amahan. Amen. Amen. God's processes through adversaries. Unsa ni mga proseso sa Ginoo sa atong mga kasinatian, sa atong mga kalisdanan, igsoon. In the book of Isaiah, klaro pa? Isaiah chapter 29, verses 15 to 16. Nag-ingon ang Ginoo, alaot kamong naningkamot sa pagtago sa inyo mga plano. Pikpikan na mo katapad, pamathana kay basig natulag na. Usabo na to pagbasa. Alaot kamong naningkamot sa pagtago sa inyong mga plano gikan sa Ginoo. Kinsa na yung mga plano dire? Kung itago gani nato sa Ginoo ang imong mga plano, unsa gyud pulos Biblia, Ginoo, alaot. Unsa nang alaot? Sorry na lang yun. Naakay mga kaugalingong plano sa imong kinabuhi. Gusto ko muuswa, gusto ko magminyo, gusto ko mag-girlfriend, gusto ko mag-boyfriend. Yung palayo na ka sa church, di na ka maminya na og advice. Nga naman, kay this is my own plan. Unsa gyud pulong sa Ginoo, alaot ang magtago sa inyong mga plano gikan sa Ginoo. Dili na ganita mo inquire sa Ginoo. Hello? Dili na ganita mananghid sa Ginoo. Dili na ganita magpahibalos sa Ginoo. Dili na ganita magpa-guide sa Ginoo. Bisag plano pa na sa kauswagan sa imong kaugalingon, niingon ang pulong sa Ginoo, alaot ka. Naghimo kamo sa inyong mga buluhaton diha sa kangit-ngit og nagaingon, walay makakita o makahibalos sa atong gihimo. Wa bitaw makakita ani, wa bitaw kakita si leader, wa bitaw kakita si pastor. Kita rabit ang duha ani. Ningon ang verse 16, mga hungog kamo. Unsay hungog? Mga buang-buang. Ayaw tanawa imong katapad. Ningon ang pulong sa Ginoo, mga hungog kamo. Bali ang inyong pangisip. Giisip ninyong sama sa yutang kolonon ang tighimo og kolon. Makaingon ba ang hinimo nga butang sa maghimo kaniya? Dili ikaw ang naghimo kanako. Makaingon ba ang kolon sa nagaumol kaniya? Wala kay hibang kaagan. Nga sa ato paigsoon, nga kung ang imong kinabuhi naas kamots Ginoo, pakialaman gyud ka ni Lord.
kadalasan sa atong mga discouragements sa kinabuhi, ang atong mga failures sa atong mga desisyon, nagasugad o nagagikan sa atong mga pagpili nga dili ginayahan sa Dios. Naatay mga engagement, naatay mga pakigrelasyon, naatay mga pagpili nga niingon na si pastor og leader ayaw, pero imo mang yung gipili hagbong gyud. Tinuod dili, tinuod Pastor Arian. Na ako'y mga desisyon nga niingon na si Pastor Alanig ayaw, na ako'y salig nimo pero ako'y salig sa demonyo. Bad company corrupts good character. Even mga tao nga atong gidesisyonan nga pakig uyunan, pakig ubanan, pakig relasyonan, moingon ang Ginoo dili na siya ang para nimo, dili na mo ang business partner nga para nimo, dili na ang higala nga para nimo, dili na ang opportunity nga para nimo, kay wala man ta nag-inquire sa Ginoo, ningon siya, mga hungog kamo, alaot kamo, wag yun. Lord, ouch na Lord. Bato-bato sa langit, ang matamaan mag. Praise the Lord. Forgive me, Lord. I was studying before in Magna man ko guys, Magna. Pastoran Magna. Magna 9 years sa college. Upat ka colleges ang akong gibalhinan bago ko nakagraduate. Una na akong kurso, agricultural business for 2 years. Hurnal ko doon. Murag dili college student. Hasta na ko lang gumakay. Trabaho sa agriculturist. Magsigpang hurnal. No? Di man pirmahan ang clearance. Kung dili mang, hurnal. Ang akong hurnalan, gikan diri, hanto dito sa kanamay bridge dira. Street yun na. Duha ka pa. Akong trabaho kay pangtumbar raman ko na. Kaya ang sagbot ko tuman sa ako rin, pangtumbar ako na. Sir, humana! Pirmahan dayon. Pagkahapon, tindog og balik. Kitumbar raman. Daghan kay ko barkada. Mo pa'y pagsugod na ako sa worship team. Anak kong pastor niya, kuan man ko, tiglimpyo man kong CR sa una. Nya, si Sister Glyza, ang akong ate, maor pa na una sa worship team. Ako, tigpabadlong ragyug ko. Kusion ra ko ni si Pastor Jingay sa una, kay pabadlong jugay ko simbahan. Name sa kabadlongon, ako dyan number 1 badlongon. Kanang naas likod malingkod, dili na makafocus. Mangita ko kanang nain, nagsabak-sabak og bata, kay ako hagwaw ng bata, hantod na, tugaw na gyud. Tapos sa eskwelahan, all out ako energy. Igsoon with the wrong engagement, ako mga barkada, dito na sugod ang tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Na ako'y mga classmate nga nagkalain-lain og tribo, nagkalain og kanang relihiyon, nagkalain pagtulunan. Na ako anak sa Dios, nakasabot na ko sa kaluwasan. Night ang akong klase, igsoon. Nitapad ko sa akong classmate nga member dito siya sa fraternity. Hiring man to tanan. Tanang fraternity nasa mo school. Nag-hiring, kay gialaw man sa mo school. Nitapat siya na ako, nagsulat. Pagtanaw na ako sa iyang kamot, naay naglutaw nga kalabira. Gamay kaayo nga ulo. Ningon ko, giunsa na nimo naglutaw na. Ingon siya, sigarilyo raman na, nga akong sunog. Ano ko? Kuan lagi na, kalabira. Kuan lagi na, sigarilyo ra na. Napamangga, ni bidiro ka ng piso, ana onre. Nang unsa man, i-recruit na ta ka. Recruiting na. Kaya ang akong mga classmate na recruit na, nagtindog na dito sa punong, agriculturist man, dito sa punong nakabarong niya, nagtindog whole day. Ka-initiation dahil sa ilahang fraternity, para madawat ka, magtindog ka sa punong, tibok adlaw nakabarong. Pagtanaw na ko sa Calavera, Igsoon, that's the spiritual eyes. 1 month ang akong mata, mura gisore eyes. Dili pula kong kalimutaw, wala na ko'y pilok, Igsoon. Kahuman, manakod pagyud siya. Pagmatan ako sa buntag, daghan kig muta. Si mama, gisend out na si Pastor Alani, gisend out na sila sa Davao. Ningon si Pastor Alani, sige, palit og piensen, ay mo, antibiotic, di yun maulian. Katugod atong kalabira nga akong nakita. And then, gibisita ko ni Pastor Alani dito sa Pantukan. Nang halay ko, Igsoon, si mama nagduyan-duyan. Gipadaygan dayon siya sa Ginoo. Ningon na siya, Arian, basing nagtanaw kag porn. Wa makita, may cellphone sa una.
Ako wala maoy. Wa pag yung cellphone, wa may TV. Busy ko sa eskwelahan. Paghalay na ko igsoon gipadaygan ko sa Ginoo ang kalabira nga imo nakita. It's a demonic transfer. You know, we do ang deliverance. Gipasulod ko ni Pastor Alanis kwarto gi-deliverance ko. Soul ties. Pakig-uyon. Pakig-uban. Pakig-higala sa kalibutan. Pakig-agree igsoon. You know, it transfers demonic things in your life. Hello, young people. Ayaw mo pag-appeal na sa iyong school, na yung mga recruit ninyo, na-recruit na ko ni Pastor Arian. Ayaw na ko, nanakoy prat. Ina ha? Ang boss na mo, mafia boss to na sa mong church. Na-recruit na ko. God's process through adversaries. Bisan ang demonic attack sa atong life, mga adversaries na. Hello? Mga pagpili nato sa atong kinabuhi karon igsoon nga wala tay kalinaw. Hello. Mga pagpili nato sa atong life nga wala tay kalinaw. Do we call that adversaries? But let's see how the Lord used this. Sa kamuts magkukulon unsaon ay pagproseso sa Ginoo. We need to go through the process. Ang imo katapat, go through the process. Isaiah 64 verse 8, nag-ingon po lang sa Ginoo, apan sa gihapon ikaw nga akong amahan, sama ikaw sa magkukulon o kami sama sa, again, sama sa, lapok lang ta. Okay? Remember that. Tungod kay lapok ka, natay ginatawag og a process of crushing. Dugmokon, inim katapat, dugmokon ka. Kumot-kumuton ka. Naikantas kalibutan kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Ang dughan kong nag-urus-urus sa gugma. That is demonic. Kaya nga naman, ang gihisgutan anang kanta, nga na'y nagpasipalang, nagsakit-sakit sa imong kasing-kasing nga, gisugos demonyo nga gubaon ang imong heart. Hello? Atong masabtan that God sees our heart. Our heart is a dwelling place of the presence of the Lord. Our heart is the dwelling place of the Holy Spirit. That's why the Bible says in Psalms, purify my heart. Ngano na ingon, wala man ingon, purify my knees. Di ba? Nasakit yung tuhod, Lord. Purify my mind. Wala. Ningon na purify my heart. Nga naman, pinaka-importante sa ang imong kasing-kasing why pinuy-ana na sa Espiritu sa Dios. O tungod kay lapo kita, tungod sa daghang butang nga gipasulod sa atong mga kasing-kasing, sa atong kinabuhi igsoon, naguba ang atong kasing-kasing. It would not become a good soil now. Dili na siya maayong pinuy-anan sa balang Espiritu. Muna na yung si Haring David, ayaw, kuhaa ka nako. Ningon siya, restore unto me the joy of my salvation. And renew a right spirit within me. Ayaw tugot ang imong espiritu mulakaw ka nako. Kay nasabtan ni Haring David nga ang iyang kasing-kasing pinuy-anan, dwelling, habitation sa gahom, sa presensya sa balang Espiritu sa Dios. A process of crushing. Job 23 verse 10. But He knows the way that I take. When He has tested me, I shall come forth as gold. Now look at Job igsoon. Nga sa diha nga bisag nawala na ang tanan kaniya, ang iyang mga anak na nga matay, ang iyang kabtangan, ang iyang kahayupan isa ng kaadlaw na nga matay tanan. Ang nabilin kaniya na itulok kahigala nga muhatag untag pagsuporta, ingnon pagyud siya mauna tagam kay ngano bitaw nagsupak-supak as Ginoo. Apa nasabtan ni Job nga ang nag-lead sa iyang dalan, ang naggiya sa iyang dalan, mao ang iyang Dios. Ningon din siya, sa diha nga gitistingan ako sa Ginoo. Sa diha nga dunay pagsulay, sa diha nga dunay mga test trial sa akong dalan, I will come forth as gold. Sa diha sa crushing igsoon, dira makita igsoon, hallelujah, nga ang paghulma sa Ginoo kanato, himuon ta niya i-break ta ni Lord kanang mga gahi nga parte sa atong kasing-kasing,
Squeeze the Lord, pislit-pisliton, kumot-kumuton, lapok man ka, di ba? Play-doh, lapok, Play-Doh, social naman yung mga bata ron, kami sana lapok naman, usay tayo pag-iskabaw, dahil mga napunitan, karang mga bata, Play-Doh, kami, lapok, ngitom na lang ang kamot, dias kamot, Ginoo, purma-purwahon, ibundak-bundak pagyog ka, itong kinabuhi, gibundak-bundak na, kumot-kumot nagmaayo, igsoon. But what God says, He allows all things to soften our hearts. Aron nga ang atong kasing-kasing mahumok. Na mga lapok isahay nga nahimo ng gahi. Pag walay presence sa tubig. Tama? Dili nimo maproseso, dili nimo makumot-kumot, dili nimo mahulma ang lapok kung gahi. Tinuod, kinahanglan butangan og tubig. Hinay-hinay, di po pwede bubuan. Mawater. Usay, mabot ang panahon nga kita nga lapok, gahi na kay tagnaw. Ay, sakit eh. Gahi na kay tag. Kasing-kasing. Di na mo tuman. Di na makasabot. Di na mo submit. Puno nas pagulbol ang kasing-kasing. Puno nas kapungot. Puno nas kasakit. Puno nas pagmahay. Puno na sa sigig tanaw sa mga nangagig. Soon. Apan sultian ta himo nang gituyo gialaw ni Lord nga moagi ta sa ana nga kalisod igsoon. Why? Aron nga atong kasing-kasing mohumok sa diha nga bubuan taniya si ang tubig. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Nga sa diha nga bubuan ta sa tubig, pinaagi sa kamot sa Dios. Wow, muhinhin tagkahumok. Ang kalisdanan di ay aron nga mohumok ka. Kay gahi na kayo ka. Di pag ko makaingaron nga sumbaga na gunim katapat kung gahi gyud ba. Dili na. He will break us to loose us and shape us, to soften our hearts, to break our limitations, to soften our hard-headed attitude. He may break us to make us. That's why in Jeremiah 18 verse 4 it says, kung dili gani maayo ang porma sa kulon, nga iyang gihimo, osbo niya kini og hulmahon ngadto sa porma nga iyang maangayan. Bisan og nindot na kaayo imong porma karon. Okay naman ako pagpangalagad, pastora. Nag-ato kog church, naghatag ko, uli ko, okay na, pastora. Dili na okay. Kaya kung makita sa tighulma, nga wala pa na fulfill ang iyang purpose sa imong kinabuhi, bungkagon ka ni Lord. That's why there are times of breaking. Everybody say breaking. I-allow ni Lord nga pasakitan ka. Allow ni Lord nga magkalisod ka. I-allow ni Lord nga maglibog ka. I-allow ni Lord nga murag nawala ka. Pero ang katuyuan sa Ginoo, usbon ka aron hulmahon ka. Ing na ang Ginoo, salamat sa paghulma, Lord. Inaani lang. Pili lang. Kung magpagahi tang lapok, gamitan ta ni Lord og martilyo. Gahi jud kay ka. Na frozen naman ka sa sulod. Pili ka, mahigugmaong kamot ni Lord o martilyo ang idokdok sa imo. Lord, pwede kamot lang? Okay ba? Undi yun mag-usab ang imong batasan? Lord, ayun ang martilyo, Lord. Kamot lang. Pia lang, Lord. Purmaha lang ko, Lord. Buka lang ko, Lord. Alang sa imong kahimayaan. Amen. Second ligson ay proseso sa pagpurma, mold. Hulmahon na tas Ginoo. In Romans chapter 5 verses 3 to 5. Og dili kay kana lang. Nagakalipay usab kita taliwala sa atong mga way nakadungog. Nagakalipay usab kita taliwala sa atong mga hala. Your attitude when times are hard, unsa man. When times are difficult, unsa man. Nagungon ang pulong sa Ginoo, nagakalipay usab kita taliwala sa mga kinsa bay ganahan malipay kung magantos. Wa gyud. Pero gitudloan tag panghuna-huna as Ginoo. Why? Kay nasayod kita nga pinaagi sa mga kalisod. Mahimo kitang mainan
tuson o kang mainantuson kita, malipay ang Dios kanato, o kun ang Dios malipay kanato, may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon, ug dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman, tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato, nasayran nato nga gihigugma kita sa Dios. Look at this. Wala lang ni stop ang pulong sa Ginoo, emphasizing sa imong pag-antos. Apan ang katuyuan sa Ginoo nga ang Espiritu sa Dios, the work of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit will manifest in your life. Look at this. We are not into our perfected body. Wala pa ta sa lawas nga dili madunot. Wala pa ta sa lawas nga kanang dili na mo agig kamatay, dili na mo agig balatian. We are on this earth. Anya atog yung ma-experience ang mga pag-antos. Apan dili lang ma-emphasize igsoon ang pag-antos sa imong kinabuhi. Ma-emphasize nga naay gahom, naay Dios, naay Espiritu sa Dios nga nagalihok sa imong kinabuhi that will make you able to overcome. Atong palakpakan ang Ginoo. That is the Spirit of the Lord. He dwells in us. Amen. He stays in us. In this Romans 5:3, it says, rejoice in trials, because when we rejoice in trials, it will result into patience. Ang naimong katapad, patience. Patience. O saan patience? Pasyente? Adiloy, pasensya. Di ka magpasensya, mahigit yung pasyente ron. Sa tanang butang, mahimutang mapasensyoso. Give patience to yourself, give patience to others. Unsa pagyod, after sa patience, mo result ang paglaom. Ang katapad paglaom. Nganong na may paglaom, tungod nagsaad ang Dios, dili ko kamo biyaan, dili ko kamo pasagdan, ang Espiritu sa Dios magauban kaninyo bisan sa katapusan sa kalibutan. Atong palakpakan si Lord. Unsa ning pagmold sa Ginoo, pagporma sa Ginoo sa ato? To firm our character. Para ang atong mga karakter ligon. Sabon ako pagsulti dire. Nakoy nakitaan nga wali ni Dr. James Marocco. Ningon siya, isa sa mga hinungdan nganong ang Kristohanon dili mag-enjoy sa ministry. Hello? Isa sa mga hinungdan nganong ang mga Kristohanon dili mag-enjoy sa ministry. Ngano man? Pangutan ako ninyo, ngano man? Tungod sa pangit nga batasan. Ay. Bad attitude. Kay baba mo, ang atong mga gasa, dali ra ni makuha. Muampo lang ta sa Ginoo mga yuta, siyang matinudaanon nga amahan nga muhatag og gasa. Ang pinakalisod prosesohon kinatong mga mga batasan. Ang atong mga pamatasan, ang atong pagtuo, ang atong paghatag, ang atong pagpailob, ang atong pagpaabot diya sa Ginoo, ang atong pagpaminaw, ang atong pagsunod, ang atong pagsubmit. Hello? Dali ra kaayo panalanginan sa Ginoo. Lord, bundaki ko sa imong panalangin, bundaki ko sa imong kadagaya. Lord, gamit ako. But when it comes to our character, wait lang, Lord. Give me time. Lord, give me time. Hoy! Delikado. Mingon ka ng pastora, break lang sa pastora, ha? Distansya lang sa ko gamay, ay lang sa ko itudlo nga magpagamit sa Ginoo, pastora, kay hanapin ko muna yung sarili ko. Kinsay makita ko, hanapin mo sarili mo. Your weaknesses. The enemy. Because you give more time looking and finding yourself instead of looking yourself in the love of God. Amen. Kay nasayran nato nga gihigugma kita sa Dios.
ina imong katapad gihigugma ka sa Dios. Uno magpapurma gyud ta. Magpabadlong ta, maminaw ta. Amen. Break sa. Hala, basig ludanon ra kay ko no? Basig dalo ra kay ko pa. Basig tapulan ra kay ko. Basig dali ra ko magbagulbol. Check. Check your ayaw sig pananaw halas si ko ano gyud ba? Katong walihag gyud sayang ay wala siya diri. Dili. When you hear the word today, ayaw paggahiya ang inyong kasing-kasing. Amen. At isang palakpakan si Lord bago mo mga suko nako. Hallelujah. Nganong imolta sa Ginoo to align our vision. Everybody say align your vision. Ngano man dali ratang masaag kung wala tay pananawon gikan sa Ginoo, mga saag yun ta. So our life must be what? Guided, enlightened by the vision, pananawon sa Dios alang sa imong pag-uswag. Pananawon sa Dios aron nga makita nimo ang katuyuan, the purpose of the Lord in your life. Hallelujah. What is the process of molding? To become what God wants us to be. Munang wingon kay taga, Pastora dugay na kay ko pagpangalagad, wa gihapon ko kabalo asa gyud ang akong lugar sa pagpamuhat sa Ginoo. Nagitay mga struggle ani. Tig-atin ra gyud siguro ko pastora. Dili oy. Dili gyud. Kaya ang katuyuan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, muldahon tas ni Lord aron nga mahimo kang epektibo. Mahimo kang mo function according sa purpose ni Lord sa imong kinabuhi. Wa ta kabalo nga ikaw ang pinaka-anointed nga usher diri sa Casey. Nga mo smile lang ka, mabuhayan ang loob na ang lahat. Welcome, sister. Wala ni smile lagi to sa ako, sister. Wow, praise God. Wa ta kabalo nga ikaw na gamiton sa Ginoo diri magpatukod sa atong Casey Church. Wa na naningog. Na, dako man kay ng responsibilidad, pastora. Ikaw bundakan ni Lord sa milyones. Mga transaksyon nga imong gibuhat karon ibutog yan na sa Ginoo. Wa ta kabalo nga ikaw day ang next Paul, ikaw ang next Peter. Ikaw ang next BBM. Hallelujah. Ikaw ang next righteous mayor, righteous president, righteous official, righteous worker. Ikaw day ang soul winner. Hallelujah. Process of molding. Ikaw day ang dalaw daghang kalag sa tiilan sa Dios. Gusto ka na? Ikaw day ang gamiton sa Ginoo mag-fund. Daghang buluhaton sa Ginoo. Asa ta mag-crusade, pastora? Asa ta mag-youth camp, pastora? Asa buhaton ta ni pastora? Ikaw day ang gamiton sa Ginoo. Di ka masugot, ana? Di sila masugot nga panalangin na ni Lord. Hagoy. Sa pastora, lisod mo. Pastora, nag-eskwela pa man ko. Amen. Musugot ta, amen? Gamit, ay na si Lord, gamit ako, Lord. Hallelujah. Ikatulig soon, a process of serving. Everybody say a process of serving. Advertisement sa ta. In Genesis chapter 45 verses 5 to 7. Muna ang panahon igsoon nga, remember ka ni Joseph. Si Joseph pinanggang anak ni Jacob. Pila ka mo igsoon ni Joseph? 11. Nasila ika-12 si Dina, pero ba, di man apil sa ihap. So si Joseph, pinanggang anak ni kinsa yung mama? Rebecca. Ha? Siya na. Tapos kananilos man ang iyang maigsuon, unsa gibot si maigsuon? Gipatay siya or gihulog sa balon? Ang plano pat yun si Joseph. Ningon ang iyang isa kaigsoon, ayaw lang. Kaya ang iyang dugo nasa tong kamot, ihulog lang nato siya sa balon. Wa pa sila naghunan no, kung mahulog sa balon, bago kang ulo, patay gihapon. No? Ihulog na nato siya sa balon. Pagkahulog kay Joseph sa balon, nagbangutan, nagmourn, naghinilak si Jacob, kaya iyang pinanganak, ang gireport na matay. Nakitaan si Joseph
sa kanang businessman nga padulong sa Egypt. Tapos nakita dito, gikan dito nga journey, si Joseph dito sa place ni Potiphar, tapos gitintal si Joseph sa asawa ni Potiphar. Ang buhat ni Joseph, nidagan siya, niligay siya sa tentasyon. Kita karong panahon na kay mo, kuan man ta, mugukod man tagapil sa tentasyon. Hala, tentasyon. Si Joseph ni dagan. Inem katapad, palayo gyud sa tentasyon. Inem katapad, dagan sa tentasyon. Si Joseph, nidagan sa tentasyon. Tungod sa iyang pagdagan, na-promote siya, wala. Wala, na-priso siya. Bisag maayo ang iyang action, na-priso si Joseph. Pero natapos bang story ni Joseph? Wala. Tungod sa kagigamit siya sa Ginoo, gitagaan siya gasa, ang gahom sa Dios nagpuyo kaniya, nakahimo siya sa paghubad, pagtranslate sa mga damgos, even sa damgos sa hari, niya gihimo siyang ikaduha nga tigmando, pinakakusgan, pinakagamhanan sa tibuok Egypt at that time. The Egypt now face nagatubang karon og adversity, nagatubang og kawaladon, kakuyaw, famine, kalisdanan. Unya ang wisdom nga na kay Joseph mo gigamit o nga even ang mga neighboring nga mga places niagi pod sa kalisdanan, sa famine, an appeal niini ang mga igsuon ni Joseph. Niadto sila kang Joseph, wa sila kaila kang Joseph, ilang gidala ang ilahang mga pwede nilang i-barter, no, kay mangayo silang pagkaon gikan sa pagmando ni Joseph. Sa diha nga nakita na sa maigsoon, nailhan nila si Joseph. Niingon dayon si Joseph sa iyang maigsoon, ayaw na kamo kabalaka, og ayaw ninyo basula ang inyong kaugalingon sa pagbaligya ninyo kanako dinhi. Wow! Kay kung nahitabo pala sa ato, wa kay batasan nimo kung gibaligya. Mudato lang ko pakanuntag yung kagpakaw. Makasakyanan lang ko ako yung kapasiritan og tubig. No? Tanawa lang mo, swag ko. Kuman lang kong eskwela, bantay lang mo, tanang nagdaog-daog na ko. No? Makalingkawas nang kakahimtang mo dato ka sa inyo, luwaan ko na inyong tugkaran. Nangatawa sila, kanahitabo? No? Wala pa. Kabrod lang ko, di kita mo tagag Dove. Kabrod lang ko, di kita mo tagag chocolate na. Advertisement tata, si Pastora, si Sister Vanessa, manay kinamahuran na mo. Wa man kung may TV nagdako, mutan araw may silingan, mulili pa yun mi. Lili sa kanang bangag ba, kaya di man pasudlon. Palungan mo sa TV. Naman to yung advertisement sa una nga, paglaki ko, gusto ko maging presidente or doktor. Paglaki ko, na advertisement sa una. Gisunsuan man ni Vanessa, paglaki ko, gusto ko maging doktor. Ningon pa mo sila, wa magay mo gikaon. Nakadungog mi ata na, bantay lang mong mudato me. Bantay lang yun ah. Delay na ito na hitabo. The Lord turned the table. Let's continue. Ano siya? Tungod kay ang Dios mao ang nagpadala kanako dinhi una kaninyo aron luwason ang inyong kinabuhi. Ikaduha pa lang kini nga tuig sa kagutom ug mosunod pa ang 5 ka tuig nga walay abot. Apan gipauna ako sa Dios dinhi aron maluwas ko kamo ug may mahibilin sa inyong kaliwatan dinhi sa kalibutan. Ingon si Joseph, ayaw, don't blame yourself. Kung imo kong idaog-daog sa una, okay na to. Purpose to ni Lord. Ano ha? Hambula, oy! Inana nga, pagpaubos ang gitudlo sa Ginoo kang Joseph. Nga bisan sa mga tao nga nagbiay-biay, sa mga tao nga nitalikod, even sa iyang pamilya nga nitalikod kaniya. Ingon siya, ayaw kamo kabalaka, ayaw basula ang inyong kaugalingon, nga inyo kong gibaligya. Ayaw basula yung kagalingon, inyo kong gihulog sa balon, inyo kong giplanuhan nga patyon. Kaya nga naman sa kay tungod kay ang Dios mao ang nagpadala kanako.
Do you understand? Kung naa may mga tao nga nagpasakit sa inyong kinabuhi, giputlan mo sa dungog ug himaya. Wala na ko'y dungog ug himaya. Ang akong karapatang pangtao, karapatang pangkalikasan pangtao, panamastamasan na gyud ninyo. Ang akong katungod, akong dakong katungod. Pero sama kang Joseph, ang Dios mao ang nagpadala kanako dinhi, una kaninyo aron luwason ang inyong kinabuhi. The Lord will transform you first. Why? A process of serving. Because we are called to serve. Gitawag ka sa Ginoo aron alagaron siya. Gitawag ka sa Ginoo aron mahimo kang panalangin. Aron nga ang mga tao nga nagpasipala nimo di ka kabalos apan imong panalanginan. Dili kay panalanginan na kas Ginoo na, ay na-remember na ko sa una nga wa jud ko nimo gipahiram. Tagam ka. Antusan na imong kalisod kay ako sa una nag-antos pug ko. Dili. Gitawag ka mahimong panalangin. Dauga sila pinaagi sa panalangin. Sakit igsoon, dili lalim. Apan makita natos mga alagad sa Dios ang proseso sa Ginoo pagpauso, pagpaubos sa ilang kaugalingon tungod kay magdala kini og kaalam sa Ginoo. It is God's purpose that will elevate you, putting you into the highest place. Why? For you to be a blessing, and you are called what? To become a testimony. Na ang imong katapad, ang imong kinabuhi is an open Bible. Ang imong kinabuhi is a testimony. Unsa may testimony? Sa una palahubog kaayo ko. Karon kay di na ko moinom. Pati tubig. Patay na. Sa una masupakon kay ko sa pulong sa Ginoo, karon matinumanon ako. Sa una musibat gyud ko pag naay responsibilidad sa church, karon kay mo participate na gyud ko. Smile na sila hinay-hinay. Why? We are called to serve. We are called to be a blessing. We are called to testify. What's your testimony, church? How the Lord changed you. How the Lord elevates your family. How the Lord heals you. That's your testimony. Ayaw itago ang imong testimony. Adi lang ko introvert ko, pastora. Nonchalant ko. Instagrammable. Pakon. No? Loki lang good ta. Loki good. Highlight, testify what the Lord has done in your life. Ngayon sa kayang people, nag-speaker ko sa KC Tagdangwa, first anniversary sa KC Tagdangwa, ko akong Pastor Bowie speaker. Wala pa akong nagsugod og wali na ay nihang yung pastor mo testimony ko. Sige tagag time, batanon siya. Ni testimony siya dito nga, pasalamat ko sa Ginoo nga, giusab na ko ni Lord, gigamit na ko niya sa worship team karon, part na ko sa worship team, pero part sa pag-usap sa Ginoo mo, kumpisa lang ko, ako tong nagapangawat sa inyong manok, kaliwat ni Rigmar. Ako tong, kay dito, nag-start mi sa KC Bantukan mo, kalitog pangawala ang among mga sulod sa among bag. Wala na diri ha? Kay, kung naagani, mag-story taon niya. Pero nikumpisal siya dito, basta-basta bang, nikumpisal siya, ako tong tigpangawat sa inyong hayhayan, tigpangawat sa inyong mga manok, tigpawat sa sulod sa iyong bag, pero giusab na ko ni Lord. Kaya ba na ni may testimony? Dili. Pero with the Spirit of the Lord, sa una, tumboy ko, karon babae na jug ko. Sa una, bayot ko, karon, lalaki na akong gusto. Babae na akong gusto. It's smart. Sa una, bisag minyo ko, maibog hapon ko sa uban, pero karon focus nang gyud ko sa kung ba nag-asawa. Ano ba? Ayo, ana. Bato-bato sa langit, matamaan mag. Sa una, bakakon ko, karon kay slight na lang. Ayaw, turn it around. Sa una, badlungon kay ko, karon musungay pa man, pero ayaw, no? Your testimony. Wala man tanian hidiri para ka ng pahawdag kinsay pinakabuutan o pinakabalaan.
Kay kitang tanan giproseso sa Ginoo. Look around. Matag-usa na to na weaknesses. Iron sharpens iron. Natay mga pangit nga mga batasan. Natay mga pangit, dili ta magkasinabtanay, but because of the Spirit of God nga nagtawag ka nato, balaanon ta ni Lord. Atong palakpakan ang Ginoo. Go through the process and allow the Potter's hands to do His work in your life. Allow His perfection mold you and made you into His desired design. This is what I learned sa dihang niagi ko sa ako ang pinaka-dark moment tungod sa akong pagsupak sa Ginoo. Ngit-ngit kaayo akong palibot, literal, spiritual, isupak ko sa Ginoo. Then ako na-realize that throughout the years, akong gibuild up ang akong kaugalingon nga glory. Through what? Through my education, through my experiences, through my good name, akong maayong relasyon sa tanan, nindot do akong batasan, I build up my own glory. Unsay gibuhat ni Lord panahon sa proseso, iyahang gibungkag tanang glory nga akong gibuild up for myself. Pangit ang akong name, pangit na naman siya akong pangalan, tabag chismis, pati tanaw sa akong kaugalingon, hapit nag-suicide ko. But there is a voice of the Holy Spirit. There is a voice. The Lord will speak. My grace will see you through. Ang akong grasya, mo'y magtutok kanimo aron makalingkawas ka. That's why David says, He is the lifter of our head. Panahon gani sa kaguliyang sa atong kinabuhi, maglakaw ta nga anak, nunsa naman yung akong kinabuhi, una man klaro akong madesisyon, wala na gyud, wala ko'y pag-asa ni. But David says, God is the lifter of my head. Amen. Allow God's perfection to mold. Until you become what? A clay in the potter's hands turned into the most beautiful masterpiece. Amen. Tanawar kayong katapat, beautiful masterpiece. Sa may imperfection, that's a beautiful masterpiece. And let's run again to the Word of God as the worship team will come up in stage. Let's all stand this morning. Iyon ang Isaiah 64 verse 8. Apan sa gihapon, ikaw ang among amahan. Ginoo, sama ikaw sa magkukulon, o kami sama sa lapok, ikaw ang naghimo kanamong tanan. Amen? Biblia, in the book of Isaiah,